Isang katangiang point ang iginawad sa kanya, kasama ang karanasan ng 3. Napatay ni Yu ang kanyang unang halimaw sa isang shot, kaya ginawaran din siya ng isang mahusay na passive skill ng Miracle of Might. Sa pagsuri sa kakayahan, nalaman ni Yu na ang bawat point ng kanyang strength attribute ay maaaring makonvert sa 2 points ng attack power. Dahil ang kanyang lakas ay 21 na, nangangahulugan ito na kung ang kalaban ay walang depensa, siya ay diretsyong makakatanggap ng 42 pinsala sa isang hit. Nasasabik si Yu sa pag-aakalang hindi talaga normal ang kakayahan ito, ngunit nawala ang kanyang pananabik nang makita niya mga kamay na lumalabas sa lupa. Ang halimaw na skeleton soldiers ay lumabas mula sa lupa ng kuweba na naghuhukay ng kanilang daan pataas. Yu calmed himself down sa pag-iisip na dapat siyang mag-focus sa pagtapos ng kanyang task muna. Habang ang halimaw na skeleton soldiers ay sumugod kay Yu, naiwasan niya ang kanilang pag-atake habang iniindayog ang kanyang shaft na nagbigay ng matinding tama sa lahat ng mga halimaw. Tinatapos ang lahat ng ito sa one shot. Sa kanyang pagkatalo sa 4 na skeleton soldiers, 4 na attribute points ang iginawad sa kanya. Nag-level up pa siya sa pagkuha ng 5 attribute points pa. Ang lakas ni Yu ay isa na ngayong tumataginting na 30 points, ngunit isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan. Iniisip pa niya, ang mga skeleton soldiers sa Misty Cave ay para sa mga manlalaro sa pag-farm ng levels o may ibang layunin ba sila? Napansin ni Yu ang isang malaking bagay na lumalabas sa lupa. Ito ay ang Skeleton Captain. Isa itong level 3 na halimaw na may kalusugan na 50 at lakas ng 15 kasama ang depensa ng 20 at agility ng 1. Naiintindihan naman ni Yu na mahihirapan siya kapag natamaan siya ng halimaw na ito kahit isang beses. Ngunit dahil isa lang ang agility nito ay alam niyang tiyak na mananalo siya kung siya ang mauuna. Yu determined himself clenching his staff sa mahigpit na pagkakahawak habang hinahampas niya ang kapitan ng skeleton, ngunit sa kanyang pagtataka, ay ipinagtanggol ng kapitan ng skeleton ang kanyang sarili, gamit ang kanyang kalasag. Habang sinasalakay si Yu ng sabay-sabay, naiwasan ni Yu ang pag-atake sa tamang oras. Ngunit nakita niya na ang pag-atake ng kapitan ng skeleton ay madaling dumurog sa lupa. Naunawaan ni Yu na hindi siya maaaring mahuli sa pag-atake ng halimaw sa anumang paraan. Pagkaraan ng ilang oras, kumikinang ang mga mata ni Yu nang makakita siya ng puwang sa mga depensa ng skeleton captain. Agad siyang sumakay sa likod ng halimaw at tumalon sa ere. Sa pagkinang sa kanyang mga mata, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon para tapusin ang laban na ito ay bumagsak siya sa kapitan ng skeleton at naghatid ng isang malakas na suntok kasama ang kanyang staff sa kapitan ng skeleton. Binigyan ito ng matinding 50 pinsala na tumapos sa halimaw sa isang suntok. Dahil natalo na ni Yu ang skeleton captain sa pamamagitan ng physical attacks, ay nakakuha siya ng 3 attribute points at isang karanasan ng 10 point ngunit, hindi siya makapaniwala na ang ganitong uri ng mahigpit na kalaban ay maaaring naroroon sa beginner task. Nagsimula siyang mag-isip na kung talagang ganoon kahirap ang gawaing ito paano ito tatapusin ng ibang mga mag-aaral. Habang nakatingin siya sa lupa, ay nakita niya ang monster core na maaaring bumagsak pagkatapos talunin ang isang halimaw na random na gantimpala ay maaaring matanggap kapag binuksan ang core. Binuksan ito ni Yu at nakuha ang isang degrade na disposable item na itinakda ng skeleton fist pagkatapos gamitin ang mga guantes na tatamaan ng player ay magkakaroon ng 100% na posibilidad na magdulot ng kritikal na pinsala sa susunod na pag-atake. Sa pagbabasa ng paglalarawang ito ay nadismaya si Yu na hindi ito permanent item dahil ang paglalarawan nito ay masyadong OP. Ngunit biglang mas maraming skeleton soldiers ang lumabas sa ilalim ng lupa. Yu is disappointed state na gulat siya nang makita niyang dumarami na ang mga skeleton soldiers kahit nasa level 2 na siya. 20 pa lang ang kanyang kalusugan at kung hindi siya mag-iingat ay maaari pa rin siyang masugatan ng malubha. Sa pag-unawa sa katotohanan ito, maingat niyang nilabanan ang bawat skeleton soldier na tinatalo sila habang nakakakuha din ng attribute points at karanasan dahil sa kanyang physical attacks. Nag-level up din siya sa proseso na nakakakuha ng 10 higit pang attribute points. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya na ang mga skeleton ay mayroon lamang 1 point of agility. Tumingin ulit si Yu sa attribute screen niya. Nakangiti habang sinusulyapan ang resulta. Habang nagbabago ang screen, malalaman nating lahat ay nakalabas na sa class formation circle. Nakatayo sila sa labas ng school.
pagtalakay sa mga klase na kanilang nakuha, at kung paano sila ipagmalaki ng kanilang mga ninuno sa pagkakaroon nila ng magandang klase. Nagulat sila sa katotohanang wala pang inaanunsyo ang prinsipal. Iniisip nila kung may tao pa sa loob ng Mist Cave. Ngunit binaliwala ang kaisipang ito na nagsasabing ito ay isang simpleng gawain na walang sinuman ang maaaring tumagal ng ganito katagal upang makumpleto ito. Isa pang estudyante ang sumang-ayon sa kadahilanang ito, na nagsasaad na kahit na ang mga kawal ng kalansay ay malalakas sila ay napakabagal at hindi nila kayang abutin ang sinuman sa mga mag-aaral. Ngunit nag-aalala ang isa sa kaibigan ni Yu na nagdarasal na maging maayos siya. Habang lumilipat muli ang eksena ay makikita natin na ang lahat ng mga skeleton ay nakahandusay muli sa lupa. Nagtataka si Yu kung bakit walang notification para sa pagkumpleto ng gawain. Habang tinalo niya ang lahat ng mga skeleton, ngunit sa halip na clear notification, narinig niya ang isang halimaw na boses na nagbabanta sa kanya. "How dare you?" Sabi nito na nagulat si Yu habang nilingon niya ang mga bungo ng mga skeleton na natalo niya na ngayon ay lumilipad at nagkukumpulan sa isang lugar sa ere. Habang nagsasama-sama ang mga skeleton, isang napakalaking halimaw na may 3 ulo na nagkatawang tao sa harap ni Yu. Napapalibutan siya ng berdeng apoy sa buong katawan at binibigyan siya ng masamang tingin habang umaatungal sa kanya. Lumabas ang status window na nagsasabi kay Yu na isa itong Skeleton King ng level 10. Na may health na 500 at may strength ng 45. Mayroon pa siyang depensa ng 60 ngunit isang agility ng 1 lamang. Ang kanyang skill ay Bone Pierce at Bone Explosion. Nagulat si Yu nang makita niyang nasugatan ang Skeleton King ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit may boss sa beginner task. Nagtaka pa nga siya kung gusto ng universidad na mamatay ang bawat beginner doon. Walang pakialam ang Skeleton King sa iniisip ni Yu. Napapaligiran ng berdeng naglalagablab na aura. Nagmaterialize ang Skeleton King ng isang staff sa kanyang kamay. Itinaas ito sa hangin. Handa siyang atakihin si Yu at patayin ito. I would like to take a break and ask you all to hit that like button as today's like aim is 300 likes. Also consider subscribing with a notification bell on to get notified as soon as a video drops onto the channel. You can also join the channel to support me financially as it would help me produce better quality content faster. Ngayon bumalik tayo sa video. Naiwasan ni Yu ang mabangis na pag-atake ng Skeleton King sa takdang panahon ay talagang maswerte siya na naiwasan niya ang pag-ataking iyon. Dahil kung tinamaan siya nito, tiyak na namatay siya. Bagaman malakas ang Skeleton King, hindi siya masyadong maliksi which was the only advantage Yu had. Ngunit ang tunay na problema ay ang depensa ng Skeleton King na kasing taas ng 60. Hindi alam ni Yu kung ang kanyang kapangyarihan ay makakapag-breakthrough sa defense barrier na mayroon ang Skeleton King. Ngunit nagpasya siyang subukan pa rin. Dahil ito ay isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Buong lakas siyang tumakbo patungo sa Skeleton King. Habang nasa kamay niya ang kanyang staff, sinimulan niyang durugin yon sa balakang ng Skeleton King, na nagbibigay sa kanya ng 32 pinsala. Masaya si Yu na gumana ang atake niya. Bagamat 32 pinsala lamang ang ginawa nito, ngunit hanggat maaari niyang matagumpay na maatake ang Skeleton King ng humigit kumulang 10 o 11 beses pa. Dahan-dahan pero tiyak na matatalo niya siya. Ang Skeleton King ay masyadong mabagal. At sinamantala naman ito ni Yu, nagsimula siyang tumalon sa pagtakbo sa pinakamabilis niyang makakaya. Habang maraming beses na tinatamaan ang balakang ng Skeleton King. Sa tuwing hahampasin niya ang hari ng kanyang staff. Nagdulot ito ng 32 pinsala sa kanya na sinubukan ding salakayin ng Skeleton King. Ngunit siya ay masyadong malaki. At masyadong mabilis si Yu. Nagulat pa ito kay Yu. Sinimulan pa niyang isipin na nandyan ang Skeleton King para lang takutin ang mga tao. Mayroon pang 200 HP na natitira sa Skeleton King. Ngunit kung makapag-concentrate ng mabuti si Yu, maaari niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ito ganoon kadali gaya ng iniisip ni Yu nang biglang naging mas mabangis ang berdeng aura ng Skeleton King. Habang nagsimula siyang magsalita, at sinabi kay Yu na binabantayan niya ang Cave of Mist sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang manlalaro na pumatay sa Skeleton Soldiers, upang ihanda ang kanilang daan patungo sa tagumpay. Hindi siya pumayag na tanggapin ang kanyang pagkatalo ng masyadong madali. Hindi niya matanggap na kahit papaano ay makakalusot ang isang baguhan sa depensa ng isang taong kasing husay ng Skeleton King. Matapos ang talumpating ito ay nagteleport agad siya sa kinatatayuan ni Yu.
Pagkakita nito ay nabigla si Yu at likas na bumalik sa kanyang kinatatayuan sa pag-aakalang mas lumakas ang Skeleton King. Sa kabilang banda, sinimulan ng hari ang kanyang sunod-sunod na mabibigat na pag-atake. Siya ay mas mabilis at mas malakas kaysa dati. Napakurot si Yu. Iniisip ang susunod niyang gagawin. Samantala ang Skeleton King ay dinurog ang lupa na naglulunsad ng isang barrage ng mga bato patungo kay Yu. Naunawaan ni Yu na hindi magiging posible ang isang direktang pagsulong. Sinimulan niyang iskan ang kanyang paligid at nakakita ng bangin na may malaking bato sa itaas. Ang ulo ng Skeleton King. Kung kahit papaano ay matamaan niya ang boulder na yon at malaglag ito, maaari niyang paghigpitan ang paggalaw ng Skeleton King. Habang patuloy ang Skeleton King, sa kanyang mga smash attacks, tumakbo si Yu patungo sa bangin at tinuya ang Skeleton King na lumapit at kunin siya. Nahulog ang Skeleton King sa panunuya na dinadala ito sa kanyang kaakuhan upang talunin ang mayabang na brat na ito. Ang Skeleton King ay lumipat patungo kay Yu sa nakakabaliw na bilis. Muli niyang binasag ang lupa na nagpadala ng isang barrage ng mga bato patungo sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay dumepensa si Yu kasama ang kanyang staff. At sa sobrang lakas ay napalihis niya ang pag-attack patungo sa Stone Cliff. Kahit na tumanggap ng 26 na pinsala habang ginawa niya ito, nadaplisan lang ng pag-atake si Yu, ngunit napinsala siya nito kaya nababa na agad ang kanyang HP. Lumipad sa himpapawid si Yu dahil sa impact ng barrage na ibinato sa kanya na sinunggaban ang pagkakataong ito na tumalon sa kanya ang Skeleton King sa ere. Nagulat si Yu nang makita ito, habang siya ay walang kalaban-laban sa hangin. Ngunit biglang napakaraming boulder ang nagsimulang mahulog mula sa bangin na nagbigay ng 70 pinsala sa Skeleton King at nabawasan ang kanyang HP sa 100 na lamang. Siya ngayon ay naipit sa pagitan ng malalaking boulders at hindi niya nagawang palayain ang sarili. Alam ni Yu na nasa limitasyon na siya at hindi na siya makakatagal pa. Kailangan niyang tapusin ng mabilis ang laban kung hindi ay tatayo ang Skeleton King ng anumang sandali. Nagpasya siya na papatayin niya ang Skeleton King sa isang shot na tumalon siya sa air habang suot ang Skeleton Boxing Glove na nakuha niya mula sa Skeleton Knight. Dahil sa guwantes ang kanyang susunod na pag-atake, ay garantisadong magkakaroon ng kritikal na tama na may determinado at nakatutok na tingin sa kanyang mukha. Bumaba si Yu sa Skeleton King habang nakakuyom ang kanyang kamao, na handang tapusin ang laban sa isang shot. Nakita ng Skeleton King ang lahat ng ito sa takot ngunit wala siyang nagawa. Bumagsak si Yu sa kanya na nagbigay sa kanya ng 132 pinsala na tinapos ang nagbabantang Skeleton King sa isang shot. Habang ang berdeng aura na nakapalibot sa Skeleton King ay nawala, may lumabas na notification window na nagsasabi kay Yu na natapos na ang The Beginner's Quest na nakatakas mula sa Cave of Mist. Binati ng system si Yu sa opisyal na pagiging isa sa mga manlalaro ng ibang mundo. Habang si Yu ay tumayo at binabalanse ang sarili para makalabas sa portal ay may lumabas na isa pang notification window na nagsasabi kay Yu na makakakuha siya ng 33 stat points para sa kanyang pagkatalo sa boss na Skeleton King for the first time. 10 dagdag na start points ang iginawad kay Yu para sa pagkatalo sa Skeleton King sa pamamagitan ng isang suntukan. Siya ay ginawaran ng pagtaas ng 3 antas para sa kanyang unang pagpatay. Sa wakas si Yu ay nasa level 5 na ngayon. Ang system ay nagpaalam kay Yu na natapos na niya ang The Beginner's World. Ang kanyang unang gantimpala sa pagpatay ay ang Ring of the Skeleton King. Nagulat si Yu nang malaman niya na makakakuha pa siya ng equipment ng boss kapag natalo niya ang isa. Ang singsing ay isang kagamitan sa C-rank na nagpapataas ng normal na pinsala sa pag-atake ng player ng 50%. Ngunit mayroon din itong cooldown na 24 na oras. Bagaman hindi ito kasing lakas ng Skeleton Boxing Glove, masaya si Yu na nakakuha siya ng isang kagamitan na magagamit muli kung gusto niyang magbenta ng isang kagamitang C-rank na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libo. Ngunit may sumagi sa isipan ni Yu ay napansin niyang ang abiso ay nagsabi na ito ang unang pagpatay sa boss Skeleton King. Iniisip niya kung ang ibig sabihin noon ay walang nakapatay sa Skeleton King bago siya. Nagulat siya nang malaman na ang lahat ng iba pang mga tao ay pumasa sa paglilitis nang hindi pinapatay ang boss. Ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ang katotohanan ito dahil masaya siya na natalo niya mismo ang Skeleton King. Habang naglalakad siya sa loob ng portal para lumabas, may lumabas na notification window na nagsasabi sa amin na level 5 na si Yu. Necromancer na may lakas ng 76 at depensa ng 6. Mayroon siyang agility ng 9.
Ngunit ang spirit ay zero pa rin. At ang kanyang talent ay ang Max Braveheart and the Miracle of Might, at ang kanyang equipment na tawag na The Ring of the Skeleton King. As the scene shifts, sa wakas ay dumating na si Yu sa labas ng akademya na ikinagulat ng lahat, na nandoon ngunit natuwa ang kaibigan niyang si Yangong na nakarating si Yu sa Universidad ng Ligtas at maayos. Tinanong niya si Yu tungkol sa kung ano ang tumagal sa kanya upang makumpleto ang isang beginner's mission. Nagsimulang isipin ng lahat na si Yu ay malamang na namatay sa misyon. Sa kabilang banda ay nagulat si Yu na natapos ng lahat ang the beginner's mission bago siya, at lumabas ng napakabilis. Ipinaalam sa kanya niyang na 3 oras na ang lumipas mula noong may huling lumabas. Binago ni Yu ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa papel na nakuha niyang. Sinabi niya kay Yu na nakuha niya ang mage class. Habang in-enjoy nila ang kanilang alone time ay may tumawag kay Yu mula sa likod. Pagtatanong sa kanya kung siya ang huling lumabas sa The Beginner's Trial ay walang iba kundi ang class monitor na si Mafai. Kinukutya niya si Yu na sinasabi sa kanya na gwapo lang siya pero walang talent. Alam ni Yu na laging nakikipag-away sa kanya si Fei at gusto pa niyang malaman kung bakit palagi niya itong ginagawa. Lumabas ang principal sa entablado sa labas ng universidad. Sinabi niya sa lahat, na bilang lahat ng tao ay nakatala na sa mundo, bukas na ang simula ng pagsasanay ng The Beginner para sa buong klase. Salamat po sa panonood ng Tagalog Anime Recap, and please subscribe to my channel and please hit the notification bell for more. Please like and comment if you like the video. Thank you and have a great day ahead.